Good morning sunshine! Eto at lalakad na naman kami at ngayong araw ay iikutin namin ang Para Hides Camp at syempre kasama ko ang aming storekeeper. Ayan, kinikwento niya sa akin kung gaano na siya katagal dito at ano yung mga lugar na pwede at hindi pwede nating puntahan. Okay? Sige, samahan nyo kami at let's adventure this place. Okay, let's make an adventure in this place. Ayan. So let's go. This camp is the main camp from the 4 camps ng SGDC or HESL. Pero ang pinakaunang camp daw na nabuo is yung Tucaju camp. Then etong Para camp ay ang main camp kasi nandito lahat ng mga storage at dito dinideliver yung mga equipments or yung mga parts ng equipments or lahat ng supply ng camp na ginagamit sa lahat ng camp. Then dinideliver sa Juni at Como camp. Okay? So ditong part ay merong defense force. So ang defense force ay siya yung bantay dito kasi balita ko na ang lugar na ito ay medyo magulo at may mga bandido or bandits na tinatawag or kung sa atin ay mga rebelde. Ayan, so ito yung defense force dito sa camp na to. Dito sila tumutuloy. Ayan. So dito naman ay yung workshop. Ayan, yung workshop at diyan ginagawa yung mga heavy equipments na mga sira or mga boom truck, diyan ginagawa. Okay? So napakalawak nitong camp na to at marami ring mga sirang gamit or sirang mga sasakyan na nakatambak na lang dito. Sayang, no? Kung tutusin is pwede pang pakinabangan or pwede pang ipakilo yan sa atin, di ba? So nandyan lang. Siguro dahil napakinabangan na nila for how many years. At this camp is already 15 years since 2009 na nag-operate ang ExxonMobil. At dito naman ay batch plant yata ang tawag dito. Ayan. And the other side is precast. Okay, dyan ginagawa yung mga pang roadworks ng company natin kasi hindi lang oil and gas and roadworks also ay ginagawa natin. Okay? So, ayan. Ito yung setup ng mga construction company. At dito sa kanila nga ay gumagawa sila ng mga roads kasi kadalasan dito ay hindi pa improve at talagang wala pang mga kalsada, hindi pa simentado yung kalsada at silang unang company na under ng ExxonMobil subcontractor na nag-operate upang ma-improve yung lugar na ito. So napakarami pang lugar na hindi pa napupuntahan or wala pa talagang kalsada as in. So yung mga tao dito hindi pa siya ganoon ka-civilized at napansin ko rin, ayan, ang daming mga nakatambak na mga bulldozer, mga heavy equipments pang construction, kaya ayan dito sa workshop. So ayan, hanggang dito na lang muna ang ating video at dito sa labas ay makikita mo talagang bundok pa at yan yung mga bahay nandyan. Makikita mo na talagang bulubundukin pa tong lugar na to at medyo matagal pa siguro bago ma-improve. Okay? So hanggang dito na lang muna ang ating video at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Peace out, yo!